piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Ang pagpapala po ng ating Panginoon ay sumainyong palagi. So, welcome pong muli dito sa ating araw-araw na pagpapala. So, salamat po ng marami sa patuloy niyong panonood at pakikinig dito sa ating programa. So, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat pong muli, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos, na patuloy mo po kaming sinasamahan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang salita mo, O Lord God, na aming mapapakinggan sa araw na ito. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, sa araw na ito ay itutuloy ko po yung na-share ko nung nakaraan na ang title ay Laging Mag-Devotion. At ngayon naman po, ang ibabahagi ko ay kung papaano magkaroon ng pang-araw-araw na devotion or how to have daily devotion. So, katulad po nung nabanggit ko nung nakaraan na sa buhay po natin bilang mga Kristiyano ay napakahalaga po na tayo ay araw-araw na lumalapit o nananalangin sa ating Panginoon. Napakahalaga po na tayo ay nagdi-devotion. So, paano ba magkaroon ng araw-araw na devotion? So, syempre, kailangan po nating pumili ng lugar at angkop na oras para sa atin, para sa ating pagdi-devotion. At alam niyo po ba, para sa akin, the best po ang oras sa akin ay yung umaga. Yung pagkagising pa lang sa umaga ay lumalapit o nagdi-devotion na po ako. Kung tayo naman ay mga working people, pwede naman po tayong mag-adjust ng oras natin kung nais natin na tayo ay sa umaga magdi-devotion. Tama po ba? Para sa akin, bakit the best ang umaga? Kasi po, dapat nating, sa akin po, para sa akin, the best po yung umaga. Kasi alam niyo po ba na sa buong maghapon na makakaharap natin yung buong maghapon na tayo ay magtatrabaho o kung saan man tayo pupunta, at least kung meron man tayong ma-encounter na hindi maganda, ay meron po tayong daladalang sandata. Tama po ba? Which is the Word of God. Amen. So, sa ating pong pagdi-devotion ay napakarami po tayong pwedeng materials na magamit. Amen po ba? So, para sa akin, ang ginagamit ko po sa aking pag-daily devotion ay yung pong daily bread or yung pagkaing espiritual. So, maganda pong gamitin ang daily bread. Kasi alam nyo po, 1 taon po natin itong magagamit dahil meron po itong date sa bawat araw. At tunay nga po na malaki po ang naitutulong sa akin ng daily bread sa aking pang-araw-araw na pagdi-devotion. Amen. So alam ko po ang bawat isa sa atin ay meron mga materials na ginagamit para makapag-devotion araw-araw. Tama po ba? So paano magkaroon ng quiet time? So meron po akong ibabahagi na acronym na ART or ART. The Art of Having a Quiet Time. Amen. So ang letter A po ay ask God to speak to you. So hilingin po natin sa ating Panginoon na tayo ay kausapin. Magsimula po tayo sa pamamagitan ng ating pananalangin at paghiling sa ating Panginoon na tulungan tayong maunawaan natin ang kanyang salita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang espiritu, upang ang ating isip at puso ay bukas po sa kanyang pagtuturo. Amen. At ang letter R naman po, letter R, read God's word and listen. So basahin po natin ang salita ng Diyos. I-meditate po natin, which is the Bible. I-meditate po natin yung nabasa nating verse. At tingnan po natin doon sa nabasa natin kung meron ba tayong dapat sundin
At sa nabasa po natin ay meron ba tayong dapat angkinin na pangako ng ating Panginoon. Alam ko po na sa bawat binabasa natin o nababasa nating salita ng ating Panginoon ay meron pong mga pangako doon na pwede nating angkinin o tanggapin. Amen po. Ang letter T naman po ay talk with God in prayer. So makipag-usap po tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Napakahalaga po na tayo ay nananalangin araw-araw. At sa ating pong pananalangin ay sundin po natin yung acronym din po ng ACTS or ACTS or yun nga po ACTS. So ang letter A po ay adoration. Adoration, tell God what we appreciate about His character. So pupurihin po natin ang ating Panginoon, luluwalhatiin natin siya at pinahahalagahan po natin ang kanyang katangian. So dito po sa 1 Chronicles 29:10-13, makikita po natin dito kung papaano pinuri ni David ang Diyos. So babasahin ko po, sabi po dito, sa verse 10, sabi dito, David praised the Lord in the presence of the whole assembly, saying, Praise be to you, Lord, the God of our father Israel, from everlasting to everlasting. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and in earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. Amen. So ito po ay kung papaano pinuri ni David ang ating Panginoon. So ganito po yung sinasabi ko pong adoration or inadore niya ang ating Panginoon. Dapat ganun po tayong manalangin. Amen. So yun po ang letter A, which is adoration. At ang letter C naman po ay confession. So dito po sa confession ay dito po natin aaminin o ilalapit ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Take note mga kapatid, wala po tayong pwedeng maitagong kasalanan sa ating Panginoon. Maliit mang kasalanan hanggang sa pinakamalaking kasalanan, alam na alam po ito ng ating Diyos. So ihingi po natin ang tawad sa ating Panginoon upang sa ganoon tayo ay kanyang patatawarin at lilinisin niya tayo. Amen. Yan po ay mababasa natin sa 1 John 1:9. Sabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen. So kung ipapahayag po natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga nagawang kasalanan, tayo po ay patatawarin ng ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, yun nga po sinabi ko kanina, wala po tayong maitatago sa ating Panginoon. Wala po tayong maitatagong kasalanan sa Kanya. Kaya karapat-dapat na tayo po ay palaging hihingi ng tawad sa ating Panginoon. At ang letter T po naman, thanksgiving. So magpasalamat po tayo sa ating Diyos sa lahat ng ipinagkaloob niya sa atin. Magpasalamat tayo sa kaligtasan na ating natanggap. Magpasalamat tayo dahil tayo ay minahal ng ating Panginoon. Lahat po, yung provision, yung pagpapala, at yung mga binibigay niyang blessing sa atin, ipagpasalamat po natin ito sa ating Panginoon. Amen. Lahat ng bagay na kabutihan, ipagpasalamat po natin sa Kanya. Yan po ang letter T. At ang letter S naman po ay supplication. So dito naman po ay, sa supplication ay dito naman po natin ilalapit o idudulog sa ating Diyos yung ating mga kahilingan. Ano ba yung mga hinihiling natin? Ano ba yung mga inilalapit natin sa ating Panginoon? Dito po natin idudulog sa Kanya yung ating mga prayer requests. At the same time, kung may mga kapatiran o may mga ibang tao po na humihingi ng panalangin, dito po natin ilalapit sa ating Diyos yung ating mga kahilingan at mga panalangin din po para sa ating mga kapatid o para sa ibang tao. Amen. So, yun, mailalapit po natin yung ating
kahilingan dito po sa letter S, which is supplication. Amen. So ito po yung pattern kung papaano tayo manalangin bilang isang Kristiyano na kumilala sa ating Panginoon. At dapat po natin na yung ating pananalangin, yung ating pagdi-devotion ay dapat po ito ay maging habit po natin na tayo ay palaging nagdi-devotion. Amen. Take note mga kapatid, kung gusto po nating lumago spiritually at the same time nang hindi po manaig sa buhay natin ang gawa ng dyablo, ay palagi po tayong manalangin. So ano ba ang pwedeng gawin ng dyablo sa buhay natin? Yung kapag hindi na po tayo lumalapit sa ating Diyos, kapag hindi na po tayo nananalangin o lumalapit sa Kanya, ay mas madali po tayong mapasukan ng gawa ng kaaway. Paano yung mga gawa ng kaaway? Mas madali po tayong magalit. Konting kagipitan ay nagrireklamo na po tayo. At ang pumapasok po sa ating kaisipan ay puro na lang negative. At the same time, madali po tayong makagawa ng kasalanan. Kaya ang dapat po natin gawin upang maiwasan natin ang gawa ng dyablo sa buhay natin ay maging habit po natin na tayo ay palagi lumalapit at nagdi-devotion. Kasi kung hindi po natin ito nagagawa, ay sino po ang matutuwa kapag tayo ay hindi lumalapit sa ating Diyos? Siyempre, ang matutuwa po ay ang dyablong Satanas. Kaya alin ba ang pipiliin natin? Siyempre, tayo po na bilang isang lingkod ng Diyos o bilang kumilala sa ating Panginoon, ang pipiliin po natin ay lagi tayong lalapit at mananalangin sa ating Panginoon. Amen. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, Lord, salamat po Panginoon sa araw na ito. Salamat po Ama sa mensahe mo, O Diyos. Lord, sa buhay po namin ay napakahalaga po araw-araw sa buhay namin na kami ay nakalalapit sa iyo, O Diyos. Dalangin po namin, Ama, na kahit gaano man kami kabisi, O Diyos, ay mas pahalagahan po namin na kami ay nagdi-devotion, O Lord God. Upang sa ganun, O Diyos, sa pamagitan ng salita mo, O Lord God, na aming mamemeditate araw-araw, O Lord God, ito, O Diyos, ay magbibigay kalakasan sa buhay ng bawat isa sa amin. At the same time, naiiwas po kami sa anumang gawa ng kaaway. Salamat po, Lord, sa salita mo, O Lord God. Thank you, Lord, na sa bawat araw na napapakinggan naming salita mo, O Diyos, ay mayroon kaming natututunan at the same time, ito, O Diyos, ay patuloy naming na i-apply sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen.